Naghanap kayo ba ng trabaho na non-voice lang and at the same time, work from home pa? Paano kung sabihin ko sa yung kayang-kaya at posible ka rin kumita ng ganitong amount kahit nasa bahay ka lang? Welcome back to my channel, this is Kuya Rene Boy. For today's video, may share ako sa inyong 5 online jobs na non-voice na, work from home pa, na kung saan pwede ninyong aralin na kahit wala kang call center experience or kahit high school graduate ka, pwede mong matutunan at talagang kikita ka kahit nasa bahay ka lang. Sa video na to, iisa-isahin natin yan at i-make sure ko na magkakaroon kayo ng idea kung bakit kumikita ng napakalaking halaga ng mga dollars yung mga virtual assistant, yung mga freelancer, yung mga graphic designer, yung mga video editor online, kahit wala silang call center experience. Kaya kung bago ka lang dito at gusto mo rin mga ganitong uri ng content, don't forget to like this video at i-click yung subscribe button at yung notification bell para updated ka pa sa mga paparating ko pa mga video. Bago ko ito umpisahan, shoutout muna sa nanalo ng 500 Gcash. Kung gusto mo rin manalo, comment lang sa baba kung gaano ko pogi si Kuya Rene Boy. Without further ado, let's get started. Thank you for calling customer service. Welcome back sa channel ng mga swabe. This is Kuya Rene Boy. Kung natatandaan ninyo sa nakaraang video ko, nag-survey ako kung okay lang ba mag-upload ako ng mga virtual assistant or mga freelancing topic dito sa YouTube channel ko. Nagulat ako dahil ang dami sa inyo ang nag-agree. Siguro nga kasi nga marami nga sa inyo ay naghanap ng mga work from home job at gustong-gusto ninyo nung trabahong nasa bahay lang pero kumikita pa rin, di ba? Sa mga bago pa lang sa channel ko, ako nga pala si Kuya Rene Boy at libo-libo na nakapasa sa call center dahil sa mga video tutorials na ginagawa ko. And hopefully, ikaw na ang susunod. Kasi nga naman, dahil nga marami naman naghahangad talaga ng mga work from home jobs, marami sa ating mga Pinoy ang gusto ng trabaho na nasa bahay lang pero kumikita pa rin. So sa lahat ng mga gusto ng work from home job guys, shoutout po sa inyo. Meron lang akong payo sa inyo guys bago kayo mag-apply. Make sure na dapat kompleto po kayo sa tatlo na to, okay? Dapat meron kayo sariling or magandang internet connection. Pangalawa, dapat nakapag-invest kayo sa gamit like computer or laptop. Dapat meron po kayo niyan. At syempre, meron po kayong headset tsaka webcam. Okay? Kung kulang po kayo sa tatlo na yan, comment down sa baba kasi namimigay ng papremyo si Kuya Rene Boy. Baka ikaw yung mapili ko kung ano yung kulang mo dyan, comment mo lang sa baba. So, hindi ko na ito patatagalin. Alam ko naiinip ka na rin. Let's move sa ating number 1 na online job na pwede pong aralin kahit wala kang experience, video editing. Alam nyo ba guys na pwede yung ma-monetize yung pagkakaroon nyo ng skills sa video editing. Kahit sabihin nyo na basic lang yan, pwede yung ma-improve yan from time to time. Lalong-lalo na kung lagi kayo nag-edit, especially kung mahilig kayo sa TikTok, yan, sa Facebook uploads. Diba, minsan natatry ninyo mag-edit, kung paano maglagay ng background music, kung paano maglagay ng mga overlays. Kahit yung mga simpleng ganyan guys, kung meron kayong idea kung paano mag-cut, maglagay ng mga transition effect, yan, pwede ninyong pagkakitaan yan. Kapag pumunta kayo sa onlinejobs.ph or kapag gumawa kayo ng account doon at nag-search kayo about hiring ng video editors, napakarami po niyan. Kaya kung ikaw meron ka ng idea or knowledge sa pag-video edit, dapat pagyamanin nyo yan. Kasi sobrang mapagkakitaan nyo yan. Ang laki po ng sinasahod ng mga editors or ng mga video editors kapag nakakakuha sila ng client sa ibang bansa. Kaya nga hindi rin natin masisi yung mga Pinoy video editors kung bakit hindi na sila masyadong kumukuha ng clients dito sa Pilipinas. Kasi syempre pesos po yung binabayad. Compare mo naman sa nasa abroad or sa ibang bansa na dollars yung binabayad talaga. Kahit simpleng pagkakat lang ng videos, talagang kumukuha pa sila ng tao para dyan. Kasi lalong-lalo na yung mga mayayaman or yung mga malalaking businesses, wala silang time para mag-edit ng reels, ng mga TikTok videos nila or ng mga FB posting nila. Kumukuha pa sila ng Pinoy para i-edit yung mga video, samantalang lalagyan lang ng caption, lalagyan lang nila ng mga transition effect, yan, tas pwede ka nang bayaran ng dollars, at totoo po yan. Actually, ito talaga yung pinaka-recommended ko sa mga beginners, sa mga walang experience talaga, kasi kahit online or sa YouTube tutorials lang, matututo ka talaga kung paano mag-video editing. Lalo-lalo na kung meron kang cellphone, tas meron kang CapCut, halos lahat nandyan na guys, no? I-upgrade nyo na lang yung CapCut nyo into Pro kasi marami kayong magagamit na features and effects dun sa CapCut. Tapos gumawa kayo ng magandang portfolio. Kung gusto nyo ng tips kung paano gumawa ng napakagandang portfolio, comment down sa baba, portfolio. Gagawin ko kayo ng video about dyan. Kasi kapag nakitaan kayo ng client ng napakagandang portfolio at kayang-kaya nyo mag-edit ng mga ganitong uri ng video like long form videos, short form videos, integrated videos sa mga YouTube channel tsaka sa mga Facebook, yan, pwedeng-pwede kayong makakuha ng mga premium clients dyan.
So actually, I'm planning to create more videos about video editing kasi sobrang makakatulong po sa inyo yan kung paano kayo magkakaroon ng skills sa pag-video edit, okay? Kaya syempre, make sure nyo lang na nakasubscribe kayo sa YouTube channel ko para updated kayo kasi yung mga ituturo ko doon, from basic to pro, yung hindi kayo mahihirapang intindihin yung mga tinuturo, nakatagalog pa, okay? Number 2, online job na pwede ninyong aralin kahit wala kang experience, email management. Alam nyo ba guys, dyan din sa onlinejobs.ph kapag nag-search ka about email management hiring, napakarami po niyan, okay? Naghahanap sila ng mga tao na magmamanage ng email nila. For example, sa company nila or sa business nila, kailangan nila ng isang tao na titingin lagi ng emails. Kailangan masisegregate mo yung mga spam, yung mga importante, yung mga favorites. Kailangan minamanage mo yan. Kailangan alam mo rin yung mga urgent, yung mga hindi urgent, at syempre yung mga personalized email. Sino dito yung mga nakapag-apply na sa Athena? 'Di ba isa sa mga assessment nila doon is yung about sa email management. Kasi yun po talaga kadalasan yung hinahanap ng mga clients doon sa agency ni Athena. And aside sa pagmamanage ng email, dapat marunong ka rin gumawa ng responses like templates, like mga canned responses, yan, para sa mga nagsisend ng email dun sa client mo. Sa paggawa naman ng email guys, talagang i-guide naman kayo dyan ng client ninyo. Sasabihin niya kung ano ba yung mga urgent, ano ba yung mga dapat dinidelete mo, ano ba yung mga dapat na talagang pinapriority mo. Sasabihin naman sa'yo ni client kung ano-ano yung mga yon. Since lahat naman yan na pag-aaralan, ang importante lang dyan, makuha mo muna yung loob ng client mo at talagang maibibida mo yung sarili mo na kayang-kaya mong i-manage yung emails niya. Kaya yun, lagi kong payo sa inyo, bago kayo pumasok sa freelancing industry or sa pag-virtual assistant, dapat may idea kayo. Dapat nag-aaral muna kayo kung paano ba ginagawa ang isang bagay bago nyo pasukin. Kasi kapag tinanong kayo sa interview, magbabanggit sila ng mga tools, nagbabanggit sila ng mga tapos hindi kayo aware kung ano yung mga yon. Kailangan alam nyo yan, okay? Number 3 natin guys, na pwede ninyong aralin kahit wala kang experience, personal virtual assistant. Di ba yung mga mayayaman nga, yung mga artista kumukuha ng mga PA or ng mga personal alalay. Ganon din po ang mga clients sa ibang bansa. Naghahanap sila ng Pinoy na pwede nilang gawing PA or personal alalay na taga-check ng emails nila araw-araw, taga-remind sa kanila kung anong gagawin nila sa araw na yon. At syempre, kapag may mga appointment sila, dapat inaano mo yon, talagang ino-organize mo. For example, sinabi ng client mo, o ayan, meron akong meeting sa March 30. Okay, kailangan nakaset yan sa calendar niya. Kailangan nakalagay dyan kung ano yung category, ano yung event sa araw na yon, anong oras yung event sa araw na yon. Dapat naka-organize yun. At responsibility mo na i-book lahat yan. Sa pagiging isang personal virtual assistant, para rin siyang general virtual assistant na kailangan aware ka sa maraming bagay, okay? Hindi naman totally kailangan sobrang galing mo agad kasi lahat naman naaaral. Halimbawa, may pinagawa sa'yo yung client mo about sa ganito, about sa ganyan. Lahat naman yan, guys, available na sa Google, available na sa YouTube. Ikaw na lang po yung inaantay na aralin mo yan. Minsan sa pagiging personal virtual assistant, utusan ka pa ng client mo, pwede mo bang i-track yung mga expenses ko or ng company namin? Pwede mo bang i-track yung mga tao o yung mga customer na nagko-complain tungkol sa products namin? Basta lahat ng iutos ng client mo sa'yo, susundin mo lang. At pwede ka nang sumahod ng dollars online. Kaya suggest ko sa'yo habang maaga pa lang, aralin ninyo yung mga Google Forms, Google Sheet, Excel, Google Calendar. Dapat alam nyo kung paano yan i-execute or gamitin para at least maibibida ninyo sa client kapag nag-a-apply kayo na kayang-kaya ninyong mag-organize or ng mga schedule, mga appointment setting. Dapat alam nyo po lahat yan, okay? Pangapat sa listahan na pwede ninyong aralin kahit wala kang experience, social media management. Sino dito walang Facebook? Taas kamay. Diba? Syempre alam ko wala. Lahat kayo merong Facebook at alam ko lahat kayo naka-experience na kung paano mag-manage ng sariling Facebook account. Okay? Kung hindi pa kayo naka-handle or nakapag-manage ng YouTube account, okay lang yan. Kasi lahat naman yan natututunan na po sa YouTube. Okay? Pwede kayo manood ng mga YouTube tutorials kung paano mag-handle ng mga SEO or search engine optimization, kung paano mag-check ng mga analytics, kung paano gumawa ng Facebook page. Lahat yan pwede nyo nang matutunan. At kapag nagamay na ninyo kung paano gumawa ng Facebook page, pag-check ng mga analytics ng YouTube channel, kung paano ginagawa yung mga keywordings, tsaka yung mga SEO na yan, pwede na po kayo mag-work
bilang isang social media manager online. At marami pong clients sa abroad or sa ibang bansa na kumukuha ng mga Pilipino, ng mga Pinoy para maging social media manager nila. Halimbawa, ikaw gusto mo maging SMM or social media manager, pwede kayong mag-apply din sa onlinejobs.ph. Iba-iba po ang offer dyan, depende po kasi sa scope of work, depende rin po sa hirap ng tatrabahuhin ninyo. And si Kuya Renny Boy, I've been in this industry for more than 3 years now. Nagmamanage din po ako ng social media accounts ko on my own. And meron na rin po ako mga na-handle before ng mga clients para alagaan or i-manage yung mga social media accounts nila. And sa pagiging isang social media manager, I was earning $800 to $1,200 per month. Okay, sa pagiging isang social media manager. Kaya recommended ko to sa mga newbies at sa mga walang experience kasi hindi naman talaga siya super required kapag gusto ninyong trabahuin ang pagiging isang SMM. So yun na nga, social media management, ikaw po ang may tungkulin or responsibilidad sa pag-aalaga or pagmamanage ng social media accounts or channels ng client mo. For example, may nakuha ka ng client. Siyempre, utusan ka niya na i-handle or i-manage ang isang social media accounts. Tungkulin mo na alagaan ang kanyang channel. Kailangan alam mo kung kailan active yung mga viewers sa channel na yun. Kailangan alam mo kung ano yung mga dapat alam mo kung ano yung mga proper hashtags na gagamitin para tumaas yung engagement ng isang post, at saka dapat alam mo rin kung ano yung mga magagandang images, okay, na pasok, maganda yung quality para maka-attract ng napakaraming audience para dun sa social media account niya. So, sa social media management, hindi lang to tungkol sa pagmamanage ng social media accounts. Okay, kailangan nakakaisip ka rin ng napakagandang strategy kung paano ma-optimize yung isang social media channel. Okay, kailangan alam mo kung paano mapaparami yung mga audiences. Kailangan alam mo rin na dapat pasok yung mga contents or yung mga pinopost dun sa social media channel, dapat tatamaan talaga yung mga target audiences. At bawat post na nilalagay dun sa isang social media channel ay hindi nag-violate sa kahit anong community guidelines. So yun, kung gusto mo maging social media manager, napakaraming YouTube tutorials dito sa YouTube na mapapanood ninyo kung paano ba ginagampanan ng isang SMM yung trabaho niya. Actually, meron akong actually interview dyan. Kung hindi nyo pa napapanood, ay link it up there. Makakatulong sa inyo yan. Panglima sa listahan, guys, na pwede ninyong aralin kahit wala kang call center experience or kahit anong job experience, graphic designing. Okay, sa graphic design, guys, napakalawak nito at pwede nyo matutunan kahit high school graduate ka lang at kahit wala ka pang naging work before, okay? Kapag pumunta rin kayo sa onlinejobs.ph, napakarami pong clients abroad, okay, na nagbabayad ng dolyar-dolyar sa mga taong marunong sa graphic designing, okay? Ang kagandahan kasi sa graphic designing, guys, ang ano na lang dito, yung labanan na lang dito is hindi yung pagandahan. Ang kagandahan sa graphic designing, although medyo saturated na to at marami talagang may kayang gawin to, ang labanan talaga dito, guys, is kung paano mo mako-convince yung client mo sa mga gawa mo. Kasi hindi lang to dapat tungkol sa pagdi-design, sa pag-i-edit ng photos or images. Dapat may idea ka rin kung paano mag-a-align yung talent mo or yung skills mo sa pag-i-edit dun sa business ng client mo. Dapat sa pag-i-edit ng mga photos or images, dapat may idea ka rin kung paano mahuhook, okay, yung mga target audiences ng client mo, kung paano makukuha yung atensyon at kung gaano ba kadami ang conversion na makukuha mo dahil lang sa mga ini-edit mong photos or images. Sa graphic designing, guys, hindi naman na to sobrang hirap talaga ngayon kasi napakaraming mga ready to use na mga online application katulad ng Canva, katulad ng Pinterest, katulad ng ano pa ba, Adobe Photoshop. Meron pa nga mga AI apps na makakatulong sa inyo para makapag-edit ng napakagandang images na talagang attention grabbing at talagang nakaka-hook ng mga customers, okay? So, gagawin nyo na lang, aralin nyo na lang po kung paano gamitin yung mga apps na yan kasi talagang makakatulong sa inyo yan for your graphic designing. Siguro naman marunong kayo mag-edit ng mga photos ninyo, di ba? Yung mga ina-upload nyo nga sa Facebook ninyo, ini-edit nyo muna para hindi kayo magmukhang haggard eh. Ganun lang rin, guys, sa graphic designing. Kailangan nyo lang matuto sa editing, kung paano ma-enhance ang isang photo, kung paano to lalagyan ng mga enticing images or mga overlays, tsaka mga ano ba tinatawag dun, yung mga elements para makaakit po at magkaroon ng magandang conversion yung mga businesses na client mo. So that's it for today's video. Sana may natutunan ulit kayo sa video ni Kuya Renny Boy. Kung gusto niyo ng part 2 about work from home jobs, comment lang sa baba ng part 2 kasi maghahanap pa ako ng mga online jobs at bibigyan ko kayo ng idea kung paano gagawin ang isang trabaho online at kikita ka din.
Before I end this video, shoutout sa lahat ng mga nakapasa na sa call center dahil sa mga YouTube tutorials ni Kuya Rene Boy. Open na po tayo sa ating Batch 31 call center training na online lang na kahit hindi ka magaling mag-English, pwede kang matuto at makakapasa ka rin. Kung gusto mong humabol at magkaroon ng electronic certificate, comment lang sa baba ng #scholar at i-PM nyo ako sa Facebook page ko, Kuya Rene Boy Official, at pwede ka na rin matuto at matutulad ka sa mga nakapasa na. Libo-libo na ang nakapasa sa call center dahil sa mga YouTube tutorials na ina-upload ko, and hopefully ikaw na ang susunod. Tandaan mo kung wala naniniwala sa'yo, si Kuya Rene Boy naniniwala ako na makakapasa ka rin dyan sa call center company na ina-apply mo. And kung gusto niyo pa ng more ideas at more informative videos like this, huwag niyong kakalimutan i-click yung subscribe button para updated kayo guys, okay? So yun lang guys, shoutout sa lahat ng mga nagpapa-shoutout dyan. God bless us all.